Sa mga nagdaang araw, naging sentro ng usap-usapan sa social media ang umano'y tensyon sa loob ng isang kilalang pamilya matapos kumalat ang mga post, mga komento at haka-haka na ikinagulat ng maraming mga netizens. Ayon sa mga usap-usapan online, may nakakagulat na hakbang umanong ginawa si Joanna Bacosa at ang kanyang anak na si Eman na nagdulot ng malakas na ingay sa iba't ibang mga platforms mula sa Facebook hanggang sa TikTok na agad namang sinalubong ng sari-sari mga reaksyon mula sa publiko. Bagamat walang opisyal na payag mula sa mga sangkot, sinasabi ng ilang mga netizens na ang biglaang paglabas ng mga personal na detalye at minsay may doble karang kahulugan ay tila sumasalungat sa matagal ng paninindigan ng pamilya pagdating sa privacy. Kung totoo man, parang may linya na raw na nalagpasan, komento ng isang user, habang ang iba namay nananawagan na mag-ingat at paghihintay ng kumpirmasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, mabilis na kumalat ang mga screenshot at interpretasyon, bagay na lalong lumalakas pa ang apoy ng espekulasyon. May mga nagsasabing galit na galit umano ang dating senador sa nangyari, ngunit mahalagang idiin na wala pang kumpirmasyon tungkol dito. Ang malinaw lamang, ang bilis ng pag-ikot ng impormasyon sa social media ay nagpalabo sa hangganan ng totoo at hakaka. Sa ilang oras lang, ang isang simpleng post ay nagiging issue at ang issue ay nagiging crisis sa mata ng publiko. Hindi rin nakatulong ang mga payag ng ilang content creators na naglatag ng sariling pagbasa sa sitwasyon. May mga nag-akusa ng pagtataksil, may nagmumukhaing may hidwaan, habang ang iba na may nagpapaalala na ang ganitong mga salitang mabibigat ay dapat iwasan hanggat walang malinaw na ebidensya. Sa kabila nito, patuloy ang pagdami ng reaksyon mula simpatya hanggang pagkondena na tila nagpapakita kung gaano kalakas ang impluensya ng social media sa paghubog ng opinyon ng masa. Sa mas malalim na pagbasa, lumilitaw ang mas malaking tanong: hanggang saan ang responsibilidad ng publiko at ng mga taong may impluensya sa pagprotekta ng pribadong buhay? Sa kulturang sanay sa oversharing, ang katahimikan ay madalas binabasa bilang pag-amin at ang paghihintay ay tinatawag na pag-iwas. Ngunit para sa ilan, ang katahimikan ay isang paraan ng paglamig ng sitwasyon at pag-iwas sa mas malaking gulo. May mga netizens ding nagpapaalala na ang pamilya, lalo na ang mga bata, ay dapat ilayo sa mga espekulasyon. Hindi ito simpleng chismis. May totoong taong naapektuhan, ani ng isang komento na umani ng libo-libong likes. Ang panawagan, maghintay ng opisyal na payag at iwasan ang pagkalat ng hindi beripikadong mga impormasyon. Habang nagpapatuloy ang diskurso, malinaw na dalawang kampo ang nabuo. Ang mga naniniwalang may malalim na alitan at ang mga nanindigan walang dapat husgahan hanggat walang kumpirmasyon. Sa gitna nila, ang pamilya ay nanatiling tahimik, isang desisyong binibigyang kahulugan ng iba bilang taktika at ng iba bilang paggalang sa sariling hangganan. Sa huli, ang pinakamakatwirang konklusyon sa ngayon ay ito: ang usapin ay natiling usap-usapan, walang opisyal na payag, walang dokumentadong patunay at walang malinaw na kumpirmasyon. Ang tiyak lamang ay ang aral natin nito na sa panahon ng mabilis na impormasyon, ang pag-iingat at paggalang sa katotohanan ay higit na malaga kaysa sa paghabol sa ingay. Hanggat hindi nagsasalita ang mga sangkot, ang pinakamainam na tugon ng publiko ay ang maghintay, magtanong ng responsable at iwasan ang paghatol batay sa haka-haka.